Titanium? Titanium, ang ganda. Ang simula ng pagbabayad. Ang ganda. Bago pa, no? 2020. Ano yan, Edge? Ang ganda ng kulay, ah. Saktong-sakto sa mga bata. Ikutin muna natin para makita. Yes. Engine bay detail. Yes. Open mo. Open. Wow. Ay, ang ganda ng upuan. Talagang nilinis. Titanium. Meron. Isa lang. Gandang luag. Fairness, ah. Pwede naman, bro. Eh, pwede na. Pwede. Ano ka ba? Up. May kasulatan. May nakita akong kasulatan. Halika dito, Sir Mike. Bes, bumili ka ulit. Ang dami mo talaga. Anong gagawin sa pera ko? Iba talaga si Tito Bes. Anong gagawin ko? O, yan, oh. Marami ng mga dumi-dumi, oh. Saan galing to, banda? Saan nyo kinuha to? Yorkton. Ah, Yorkton pa pala galing ito. Sa Yorkton ngayon. Port Edge. Bakit ang layo ng pinagkuhanan nyo? Eh, doon lang merong ano eh. Available na unit? Available na Port Edge 2020. 250 bi-weekly. 250 bi-weekly? Pwede na. Kasi yung kukuha ka ng bagong-bago, ano? Si Pastor, kumuha ng brand new 420. May down pa yun. Pares lang naman niya ng ano. Same lang ba? Parang halos same lang yung... Mas mataas pa kaya ito. Kaya lang kasi 2020 to. Yung sa kanya 2020. Titanium po yun. Bose, speaker, lahat. Maganda siya. Tapos naka panoramic po. Yung kanyang panoramic yung... Yung sumo. May sugat pa. Ah! Yung sa roof? Yeah. Inshallah. May pabukas. Dulo. Ah! Oo, malaki. Sa amin kasi parang half lang, diba? Half lang. Yung iba. Tapos yung upuan, leather. Oo nga, maganda yung upuan ST niya. ate, ST pinaka top of the line. Titanium, tapos titanium. ST line. Tapos pasado na po. Pasadong-pasado, no ka ba? Amoy bago pa ba? Amoy leather pa. Ano ba to? Leader ba? Leader. Hindi namin kayang brand new. Pwede mo. Hindi. Brand new. Ibig sabihin, ano to? 30,000 yan eh. Slightly used, parang ganon. So yun, nung binili ng may-ari, nasa 52,000 dollars sa. Tapos siyempre ginamit niya ng 4 years. Binawasan ng 20,000. Saan to? Parang unit na... 5,000 a year nangyari. Trade-in siya. Ah, trade-in. 2024. Pala yun. Namin, 250 lang eh. Tsaka ano lang, saglit lang niya ginamit, ano? Hindi ganun kasakit sa bulsa. 250 maganda. Ay, covered na covered, saya. So magkano yung kabuuan na price nito? 31. 31,000 to? Mura na. Mura na. Tapos, ilang years to pay? 5? 7 years. 7 years. Pero, pagka... Pag interest niya is yun lang, medyo mataas yung interest kasi second hand car eh. 7.99. Baba yun. pag second hand ba? Ano? Ang nainlove ako dito itong best niya. Na-inlove ka talaga? Headlight? CRM niya ito. Ganda. Tapos camera lahat. 360 ba to? So, safe na safe dito si Camille, ha? Oo, Safe na safe. Walang... Wala nang best. Wala nang remote start. Meron 360, diba? sa cellphone na. sa cellphone na siya. Pwedeng i-start. Parang Ford Connect na. Tapos may line assist. Sir Mike, puntahan mo dito, ganda.
So, pang ilang sasakyan nyo na nito sa bahay? Pang-apat na. Dami nyo ng sasakyan. Daw eh. Chine-check ng ating mekaniko. Carbon fiber, Lodi. Carbon. Ganda, no? Entertainment, Lodi. Ganda. Yung mga ilaw dyan, Lodi. Ah, may ano. Yes. Yung puwet mo, may aircon. Talaga? Hindi lang heater? Sino nag-drive papunta dito? Ikaw na? Wow. Subok. Subok na. Hindi mo kailangan bumili ng brand new. Practical, ano? Oo. Hindi kaya eh. Pwede rin naman ang brand new. Uy, ano ka ba? Magandang ano na to. Maganda pa ang ng makina. Yung matanda yung may-ari. Hindi masyado na ngangarag to. Congrats sa bagong car sa Canada. Char! Ganun din, no? Uy, maganda pa yung gulong niya. Bago pa yung gulong niya. Oo nga. Totoo, oh. Makapal pa. Parang papalit lang. Ang master natin. Kagabi pa yan? Grabe talagang chine-check ng ating supervisor ng mga sasakyan. May pahigap. Pwede mag-ano yan? Pwede yan maghila ng ano pala. Lagayan ng... trailer. Oo, tsaka lagayan ng mga bike. Linisan mo itong ano niya. Ano ba yan? Hindi pasado. Hindi pasado. Ang sisipag naman. Pag naman may bagong car. Oo, iba talaga pag may bagong car. Kailangan pa naman bagong car lagi si Sir. Si Brother C. Si Ben nasa baba. Try nyo na isahan na ako. Hello mga viewers. Ano ka na? Ayun na, hilo na. Ito naman, napakamatampuhin naman. Ben. Nakabili ka lang ng magandang sasakyan eh. Baba mo pa, Ben. Oh, kita ba na? Okay. Na. Bilis nga. Mas maganda pag isa-isa. Nahakot nila yung mga drywall. Ayan, ang alikabok. Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. So ito na po yung wall na tinanggalan nila ng drywall nakaraan ni Dadong. Tapos kanina lang, may nag-spray dito na contractor. Bali, yan po yung spray foam na pina-spray nila. So, ganyan. Mas maganda to pa kaysa yung dun sa insulation na isa. Ito do po kasi yung bagong mga nilalagay nila bilang insulation. So, ganyan. Yan, sobrang tigas. Tapos, yung mga bakal, ayan, nasama na rin, nakulayan na rin. So, parang hindi na siya kailangan pang pinturahan. Ang gagawin nila dito, lagyan nila to ng studding. Tapos, lagyan nila ng drywall. Tapos, yung part dito na tinanggal na mga vinyl, ibabalik na rin nila yan. And then, pagkatapos niyan, lagyan nila ng pintura. Tapos dito sa part na to, ganyan din. Ayan o. So, bali yun nung una pala, before pa to lagyan ng etong spray foam,
Yung contractor naman, ginawa nila, ito yung paglagay ng bakal. So, yan yung mga bakal. Yan yung support na sinasabi namin last time na ipapalagay nila. So, kabilaan na part ng dingding, dito sa side na to, tapos dun sa kabila, yung kahabaan ng bahay, yan, nilagyan lahat yung basement ng etong bakal na to. Hanggang doon sa dulo. So, dahil tapos na yun nga, ito na yung spray foam, yung pinalagay nila. Instead na dapat yung isang klase ng insulation, yung para siyang fiber. So, sabi nila, ito do kasi yung panibagong ginagamit ngayon na mga insulation. So, tinry nila, tsaka maganda naman. Ganyan. Ito yung project natin na next week. Actually, sinimula namin to nung last 2 weeks. Last 2 weeks dinimulis namin to. Kasi pinalagyan ng landlord namin ng yung metal post, yung support to. Kasi di ba yung nabanggit ko nga ng mga nakaraan na yung lupa dito sa atin nagbumog. 2 weeks ago, kami na nagtanggal nito kasi kapag additional demolition kasi sa mga contractor, another 1.5 siya. Bayad. 1,500 ang bayad. Tapos bara-bara pa yan siguro ang pagtanggal nila. Kaya kami na ang nagtanggal, kami na ang naglinis. Ang ginawa na lang nila, kinabit na lang nila to yung Bakal. Bakal na to. Support sa wall at saka sa mga joist. Yan. Kaya ngayong araw, natapos na rin nila yung Pag-spray. Spray foam. Alam niyo yung spray foam na to, napakagandang klase ito kumpara mo sa mga fiber. Na insulation. Kasi yung fiber na insulation, kung may bahay kayo, alam niyo to kung ano ang insulation. Ang ginagamit kasi dati dito ay fiber. Makati, malikabok, tapos nagsasag siya, kumbaga parang bumababa siya kapag yung tumatagal na nagkakaroon ng moisture. Bumibigat kasi yan eh. Bumibigat yan, bumababa yan siya. Unlike nito na mula joist, main floor, papunta ng basement, talagang nakasilyado yan. Walang papasok na hangin dyan. Wala ring papasok na mga insekto galing sa labas. Kasi napakatibay nito. Napakatibay nito. Kaya kung ako sa inyo, kapag may bahay kayo, ganito na rin ang insulation na gagamitin. Insulation na gamitin nyo. Medyo expensive siya, konti. Kumpara mo dun sa fiber. Pero tatagal siya. Tatagal talaga siya. Hanggat ang bahay mo nakatayo, magtatagal siya ng mga 80 to 100 years. Oh, ganun siya katibay? Ganun siya katibay. Kaya ang gagawin na naman namin padahan-dahan, lalagyan namin ito balik namin yung studding at saka yung drywall. Yan. Ito na naman yung project natin. Ito kung makikita nyo yung mga kahoy namin. Dito yung mga kahoy at mga gamit nila. Dito. Ayan, dami. Ayan, naka-ready na. Ang drywall andun na rin, naka-ready na rin siya. Kaya kapag may time kami, tatayo ko na naman dito yung stud niya para maibalik namin yung drywall. Ito kasi hindi na kailangan ng plastic, di ba? Pag naglagay ng studding, tinatakpan ng plastic. Tinatakpan ng plastic, katulad ng lumang style. Para hindi babagsak yung fiber na insulation. Kaya ito mas mainam. Pero choice mo pa rin. Kung gusto mo palitan, lagyan pala. Kung gusto mo pa rin lagyan ng plastic, choice mo yun. At saka ito, hindi siya gaano kakapal. Ano lang to, siguro mga nasa R12. Kasi yung, pag bumili ka ng insulation, kasi mayroon yan eh. R12, R24. May sukat. R16, R14, may mga ganun yan eh. Pero since kasi na ito, kapag ma-feel mo, mainit siya oh. Warm. Warm siya.
At saka wala na masyado medyo ma-minimize na yung ang ingay sa labas. Kasi ano na to para siyang nagiging soundproof na. Yan, dito magsisimula yung wall natin. Dito. Medyo makapal din pala, no? Yan. Papunta dito. 2x4 eh. Liliit konti yung room pero okay na rin. Malapit na yung isang dingding. Isa parsa na tayo. Parang semento yung foam, ano? Matigas. Nabalik na lang yung kisame.